So para sa mga manggagawa na merong mga complaint, reklamo o issue, pwede kayong magsampa ng reklamo sa NLRC. Kahit mag-isa lang kayo, marami kayo, wala pong relevance yun, okay? Huwag nyo pong isipin na hindi papansinin ng reklamo ninyo kung mag-isa lang kayo. Mali po yun. Kahit po mag-isa lang kayo, pwede kayong magsampa ng reklamo sa NLRC. Ngayon, ano naman yung mga causes of action o yung mga kaso o reklamo na pwede ninyong isampa sa NLRC? Kabilang po dito yung unfair labor practices, illegal dismissal, ito yung tinanggal sa trabaho ang isang empleyado. Ngayon, meron tayong dalawang uri ng illegal dismissal. Yung actual illegal dismissal, ito yung isa-serve sa'yo yung termination paper mo o kaya yung constructive dismissal base sa ikinikilos ng employer mo, gusto ka na niyang tanggalin sa trabaho kagaya ng hindi ka pinapasok sa loob ng kumpanya. Yun, constructive illegal dismissal. Ano pa? Yung money claims, kagaya ng kulang na minimum wage or hindi ka binabayaran ng minimum wage o kaya yung mga illegal deduction sa sahod mo o kaya hindi binabayaran or kulang ang pagbayad sa overtime pay, holiday pay, premium pay, service incentive leave, ito yung 5 days na convertible to cash kapag 1 year ka na sa kumpanya. Okay. 13-month pay, kung hindi ka binayaran ng separation pay matapos kang tanggalin based on authorized cause ng termination ayon sa Labor Code. Kasama rin dito ang retirement pay under RA 7641 or kung ang retirement benefits ay nakasulat sa inyong company policy, yon. Money claims po yon. Service charge para sa mga service industry, usually yung mga nasa restaurant. Okay. Night shift differential, maternity at paternity benefits, at iba pang mga benepisyo na nasa ilalim ng Labor Code. Pwede rin po ninyong ilapit yung reklamo ng illegal na suspension sa inyo. Okay. Yung preventive suspension na lumampas na ng 30 days, ganon. Regularization. Halimbawa, matagal na kayong nagtatrabaho pero hindi pa rin kayo nare-regular. Pwede po ninyong ilapit yung cause of action na yun o yung reklamo na yun sa NLRC para kilalanin kayo bilang regular na empleyado ng inyong kumpanya. Okay? Ano pa? May illegal strike or lockout at iba pang hindi pagkakasunduan na may kinalaman sa employment relationship sa pagitan ng employer and employee. Okay? Ngayon, saan ninyo isasampa yung mga kasong nabanggit ko kanina? Sa Regional Arbitration Branch o tinatawag na RAB ng NLRC, doon sa lugar kung saan located yung inyong company or yung employer. Okay? Doon po isasampa yung case. So, popularly known as DOLE. Pero actually po, nasa ilalim sila ng DOLE pero ang tawag sa kanila ay NLRC Regional Arbitration Branch. So once na na-file po ninyo yung kaso o yung reklamo ninyo, complaint ninyo laban sa inyong employer, sasailalim po kayo ngayon sa Mandatory Conciliation and Mediation Conference. Ito yung SENA. Basically po, ang purpose nito ay para pag-ayusin ang dalawang partido para magkaroon ng settlement ng mga issues sa pagitan ng dalawa. Okay? Yun po yung basic na layunin ng SENA conference para magkaroon ng settlement. Ngayon sa SENA conference po, hindi nyo pa kailangan ng abogado. Okay? Kasi nga, ang layunin ng SENA conference ay settlement sa pagitan ng dalawang partido. So, hindi pa po kayo dapat i-represent ng isang abogado. Actually, bawal nga na magdala ka ng lawyer during SENA conference. Okay. Ngayon, after SENA conference at walang nangyaring settlement sa pagitan ng dalawa, dito na po yung tinatawag nating mag-umpisa yung position paper. So, doon nyo na po ilalahad yung inyong mga reklamo coupled with substantial evidence. Ngayon, ano po ba yung mga kailangan nyong dalhin o ipakita kapag magpa-file kayo ng reklamo sa NLRC?
Kung meron po kayong kontrata, mas maganda po. Okay? Kung meron, dalhin ninyo kontrata. Payslip o kaya payroll records o anumang patunay na pinapasahod kayo ng kumpanya. Kung meron po kayong notice of termination kung sakaling tinanggal kayo sa trabaho, dalhin po ninyo yon. Company ID o kaya iba pang patunay na nagtatrabaho kayo dun sa kumpanya. And kung meron kayong mga email conversation, ganon, text, o kaya may sulat, ganon, at iba pang correspondence o yung palitan ng usapan sa pagitan ninyo at ng employer, ayun, dalhin po rin ninyo yon. Okay? As part ng substantial proof. Kasi ina-allege ninyo yung inyong cause of action. So, dapat meron po kayong substantial proof. Okay? Para matukoy din po natin kung sino yung employer na sasampahan ng kaso. Okay, gaano ba katagal yung proseso na ito? Dun sa SENA conference, hanggang 2 hearing kayo. Okay? Bago i-terminate yung SENA conference kapag hindi kayo nagkaroon ng kasunduan. So, magkakaroon ng 2 hearing. Usually, yung 2 hearing na yun within 30 days. Yon. Ngayon, pagdating sa arbiter, bago makapag-desisyon si arbiter, siguro 6 months to 1 year, more or less. Kapag umapila sa NLRC, okay, sa NLRC Commission, sabihin na nating more or less 6 months ang itatagal ng proseso. Ngayon halimbawa, nag-resign ka. Pwede ka pa rin bang magsampa ng kasong constructive illegal dismissal? Pwede pa rin naman, kahit meron kang resignation letter. Ang kailangan mo lang patunayan, yung resignation letter mo ay hindi voluntaryo. Ginawa mo lang yun dahil napilitan ka dahil sa mga circumstances o dahil sa mga pinaggagawa sa'yo ng employer mo, leading to your decision na mag-resign na lang kasi dun na rin papunta yung ginagawa sa'yo ng employer mo. Yung work environment, yung working conditions, hindi na maganda yung pinatutunguhan nun. So, yun, pwede pa rin kahit may resignation letter ka na. Yun nga lang, dito, mababaliktad ngayon, ikaw na empleyado na may resignation letter ang magbibigay ngayon ng patunay na yung resignation mo ay hindi voluntary on your part, napilitan ka lang kasi ginagawan ka na ng mga bagay na sa tingin mo ay papunta na sa dismissal mo. Okay? Constructive dismissal yung tawag doon. So may mga ginagawa na si employer na sa tingin mo ay walang ibang pwedeng maging walang ibang po pwedeng makuhang interpretation, kundi yung i-let go mo yung position mo. Ganon, yung constructive illegal dismissal. Yun nga lang, medyo mahihirapan ka kasi ikaw ngayon yung may burden of proof para patunayan yung claim mo na hindi voluntary yung resignation. So, medyo kailangan mong mag-present ng substantial proof. Ngayon, kung halimbawang tinanggal ka ng 2020, pwede ka pa rin bang mag-file ngayong 2025? Hindi na po. Kasi eto na yung tinatawag naming prescribed na yung cause of action mo. May prescriptive period po kasi. Ito yung panahon na pwede mo lang i-file yung iyong cause of action. So para sa illegal dismissal po, 4 na taon mula nang ikaw ay tinanggal. So, kung tinanggal ka ng 2020, dapat na i-file mo before 2024. Okay? Ngayon, kung lumampas na doon, hindi na pwede. Okay? Paano naman kung money claims, halimbawa yung sabihin na natin retirement benefits or retirement pay under RA 7641. Nag-65 ako noong 2020, pwede ko bang i-file ngayong 2025? Hindi na rin po. Prescribe na yung cause of action mo kasi meron lang tayong 3 taon para i-file yung money claims natin. Okay. So, yung money claims, tandaan nyo, lahat ng may kinalaman sa pera, salary, kulang na minimum wage, yung mga regular holiday pay,
overtime, night shift differential, 13-month pay, ano pa ba, yung mga illegal deduction sa sahod ninyo, non-payment of retirement pay, maternity and paternity benefits, ano pa ba, SIL, ayan, 3 years lang po yung prescriptive period ng money claims. So, kapag lumampas na sa 3 years, hindi na po yan tatanggapin. Hindi na, yung cause of action ninyo, madidismiss na due to prescription na tinatawag. So, illegal dismissal, 4 na taon mula nang ikaw ay tanggalin. After that, prescribed na yung cause of action mo, hindi mo na siya pwedeng i-file.